Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang ating pag-uusapan mga kapolitika para sa vlog na ito ay itong third day ng duty ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo 2025. At nakita nyo dito na kung saan ay talagang aral na aral ni Chelsea ang lingwaheng Vietnamese dahil isang taon po siya mamamalagi dito sa Vietnam sa Miss Cosmo organization at makakasalamuhan niya yung iba't ibang mga company or mga brands, mga sponsors at mga endorsements na kung saan ay makahalubilo niya yung mga Vietnamese. So, ang tendency is katulad rin ito kay Emma Tiglao na kung saan is nag-aaral rin ng salitang Thai. So medyo mahirap makapolitika yung kailang mga accent kasi meron din silang tinatawag na kanilang mother tongue. So kinakailangan na pilipitin mo talaga yung dila mo para mabigkas or ma-pronounce ng maayos yung kanilang word. Okay, so medyo mahirap yung mga lingwahe nila. But along the way, dahil matagal-tagal yung pamamalagi in Chelsea Fernandez dito sa Vietnam ay for sure meron siyang mga phrases at mga salita rin na matututunan. Okay? And then yung first pala na bansa na kanilang bibisitahin ay walang iba kundi ang bansang Myanmar. So naka-schedule na po daw yan sa susunod na buwan sa January. So yun mga politika at ngayong araw yung third day ng duty ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo organization matapos siyang manalo bilang first runner-up ay busy yung kailang schedule sa mga kaliwat ka ng mga interviews dito sa VTV na isang kilalang news channel or isang broadcasting channel dito sa Vietnam or isa siyang TV station mga kapolitika. So yun ang mga ganap ni Chelsea Fernandez at yung kanyang mga pictorials, mga photoshoot talagang walang pahinga matapos yung kanilang coronation, matapos yung napaka-busy nila na mga activities doon sa Miss Cosmo ay agad-agad na sumabak itong si Chelsea. Sana mga kapolitika ay pangalagaan niya rin yung kanyang health or yung kanyang katawan. At nakikita rin naman natin itong si Chelsea na kahit pagod at laging busy yung kanyang schedule, puno yung kanyang mga activities, ay nag-enjoy siya sa kanyang ginagawa, which is ito yung maganda dahil ibig sabihin ay mahal niya yung kanyang trabaho dito sa Miss Cosmo 2025. So gustong-gusto siya ng may-ari at in fact ay ginagawa na nga sila ng mga videos dito sa mundo ng social media. So magandang pangitain ito mga kapolitika, pero kabaliktaran po dito kay Atisa Manalo dahil hanggang ngayon ay binabash pa rin po siya dito sa mundo ng social media. So hindi na po natin pag-uusapan kung ano man yung mga sinasabi ng mga Vietnamese mga kapolitika dahil dito sa ating YouTube channel tayo ay gusto natin na hindi tayo mag-spread ng mga negativities. In fact, ay pinanawagan na nga natin yung ceasefire na dito kay Kitot Primata Julia Street na pambabash dito sa mundo ng social media at tigilan na rin po natin itong si Atisa Manalo at yung panawagan natin sa mga mga kaibigan natin mga Vietnamese mga kapolitika kasi sabi dito sa sa ating analytics ay meron di umanong nanonood sa atin na via translation lang. So ibig sabihin is hindi sila nanonood hindi sila native na mga Pinoy or hindi sila nakakaintindi ng ating lingwahe kung kaya kinakailangan lang i-translate yung kanilang mga yung ating sinasabi doon sa kailang native na language. So marahil may mga nanonood na mga Vietnamese, sana ay tigilan na po natin itong word war dito sa social media kasi hindi po ito nakakatulong at lumalaki lang yung conflict. Liit lang po ng ating industriya sa beauty pageant, then nag-away-away pa tayo. So might as well na ngayon pa lang kung sino man yung mga taga-ibang bansa, mga Vietnamese na nakikinig sa atin mga kapolitika ay dapat na i-stop na po natin yung mga bashing dito sa mundo ng internet. Dahil mga kapolitika, nakikita ko dito sa mga pages ay talagang masasabi natin na below the belt na yung mga pangbabash dito kay Atisa to the point na sinusugod na siya mismo doon sa even sa kanyang social media page
or sa kanyang personal account. So grabe mga kapolitika yung mga hatred ngayon towards Atisa na I believe na hindi niya deserve. Sabi pa nga ng ating mga netizen ay tila ba wala pa rin palang closure yung nangyari kay Atisa doon sa Miss Cosmo 2024. So might as well kung ganito lang din naman ang mga inaani ngayon ni Atisa ay much better na mag-retire na siya sa mundo ng beauty contest. So tama ang kanyang nagdesisyon para sa akin. Okay? So yun mga kapolitika ang pinaka-latest na update. At dito naman po tayo kay Chelsea Fernandez. Nagbigay po siya ng kanyang update dito sa kanyang mga activities today at yung kanyang shinare dito sa kanyang social media page. Kasi every year talaga napupunta kami ng hotel to celebrate Christmas. So nagplano na kami na celebrate sana kami Christmas. Gusto ko sa may yung sa may Batangas, yung resort doon, yung basta nakapunta na ako doon once. Sa Batangas. Loro, something. Pico, something. Pico Loro, something. I miss one so much. So much. So. Pico de Loro yun. Pero, it's okay. Nasa Batangas. Because we really didn't get the chance to say goodbye to each other. That is why it's kind of painful. Thank you for the gifts. Merry Christmas! Yes, Merry Christmas to all of you. Yeah, I'll be celebrating Christmas here and of course New Year's here. I'm not sure when will I go home, but I'm really excited for that. Looking forward to it. I miss home. I miss Filipino food. I've been here for more than a month now, but again, I'm not complaining. Just that I miss my family. But maybe I'm going to visit Philippines or go home if I have a homecoming. Tell us the difference ng Christmas and New Year in Vietnam. Thank you, Mia. Thank you, Chichi. Seriously, take a photo with this. With a camera. Yeah, camera here, camera here. Oh, okay. Chụp ở đâu vậy hả? Light blue. This one is that it's okay. Light blue. And yellow but not too bright. Maybe pastel colors. Yeah, that suits me. Chụp đâu anh? Okay, here anyway. Guys, lahat dito ng outfit namin, makeup namin, well provided nila. So wala ka talagang gagastusin. Unlike pag nasa Pilipinas ako yung gastos sa stylist ko, sa makeup artist. So napakalaking tulong.